Ngayon po umaga, itutuloy natin yung ating series na mga lalaki at babae ng Biblia. Tayo po ay nasa part 70 na. Napakarami pong karakter kasi sa Bible lang talagang napakaganda pong malaman natin ang kanilang kasaysayan at ang pagkilos ng Diyos sa kanilang pagkatao at sa kanilang buhay. Dahil katulad nila, tayo rin ay mga lalaki at mga babae na mga anak ng Diyos na kailangan nating maunawaan sa pamamagitan ng pagbumodelo ng iba't ibang karakter sa Biblia kung paano ang mamuhay para sa Diyos at kung paano rin ang maging matatag para sa Diyos. Kasi pag nakikita po natin yung buhay ng mga nauna sa atin ng mga lalaki at babae, we tend to realize na kung nangyari noon, bakit hindi mangyayari sa akin ngayon? Kung sila ay ginamit ng Diyos at binago ng Diyos, bakit hindi ako mababago ng Diyos? Kung sila ay pinatatag ng Panginoon, bakit hindi ako mapapatatag ng Panginoon? Hindi po ba? Kasi ang nakikita natin po dito sa bagamat ito ay binabasa natin na nakasulat sa Bible and many of the things na binabasa natin ay may kasamang himala ng Panginoon. At the same time, ito pong lahat ng itong kasaysayan na ito ay pwede nating i-apply sa ating buhay in a practical manner. Para bang tinitingnan, ano ba sinasabi ng Bible tungkol sa tao na ito? Ano ba yung nakikita kong kalooban ng Diyos tungkol sa tao na ito? Ngayon, paano ko ito isasabuhay? Yun ang pinaka-exciting doon eh. Kasi po yung salita ng Diyos, pag hindi natin sinasabuhay, nawawalan siya ng saysay. Hindi po ba? Siguro natatandaan niyo yung mga panahon noon, nung tayo ay mga tamad pa magbasa ng Bible. Bakit po tayo tamad magbasa ng Bible? Kasi wala naman tayo nakikitang relevance ng salita ng Diyos sa ating buhay. Lalo pa't pinalaki tayo sa kultura na ang salita ng Diyos, makapangyarihan niya, maganda yan. Pero hindi natin magagawa yan. Kasi yung salita ng Diyos ay talaga namang kakaiba. But as we have been looking at the many lives of men and women of the Bible, nakikita natin na hindi pala ganun. Kung anong merong ginawa sa kanila, maaari ding mangyari sa atin at i-desire natin na mangyari po sa atin. At ngayong umaga, mga kapatid, ay magpapatuloy po tayo sa ating series na Men and Women of the Bible at titignan po natin ang isang karakter ng Biblia na kilalang-kilala ng marami sa atin at titignan natin kung ano yung katuruan ng Biblia na sa pamamagitan ng buhay ng taong ito ay gusto ng salita ng Panginoon. Gusto ng Diyos na magaya rin natin, magawa rin natin. At ito po ay si Josue. Si Josue po ay kilala natin bilang isang tapat na lingkod ng Diyos na pumapangalawa kay Moises. Alalay siya ni Moises. Kung natatandaan nyo, if you have been reading your Bible in the Old Testament, ay si Josue parang anino ni Moises. Lagi siyang nandyan. Pero dumating po ang pagkakataon na si Moises po ay hindi na makakapasok sa lupang pangako o sa lupang Kanaan na pinag-aawayan po ngayon sa Middle East dahil sa isang kasalanan na nagawa niya. Nang siya ay nainis minsan sa mga Israelita, ay hindi niya sinunod ang Diyos. Ginawa lang niya yung gusto niyang gawin. Maganda naman na naging bunga, pero nagalit sa kanya ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, dahil hindi mo pinanghawakan ng aking kabanalan. Ibig sabihin, dahil nagalit ka, ng out of control, sabi ng Panginoon, hindi ka na makakapasok sa lupang pangako sa Kanaan. At dahil doon, dumating ang panahon na nung si Moises at ang buong Israel ay malapit na po sa lupang pangako sa Kanaan, ay tinawag ng Panginoon si Moises. Sabi ng Panginoon kay Moises, Moises, umakyat ka sa bundok, tanawin mo yung lupang pangako. Kasi hindi ka makakapasok doon, hanggang tanaw ka na lang. Parang sinabi ni Lord sa kanya, taga-tanawan ka na ngayon. Dahil hanggang tanaw ka na lang. Kaya pagkatapos naman tanaw ni Moises yung land of milk and honey, the original land of milk and honey, ang Kanaan, siya po ay kinuha na ng Panginoon.
At that point, si Moises po ay malakas na malakas, bagamat siya ay may edad na, pero it was time for him to go. And so God took him away. Siya po ay namatay na pagkatapos. At ang pumalit sa kanya, ito na pong si Josue. Kung tatandaan niyo pa, madalas niyo mapakinggan, madalas niyo rin mabasa sa Bible, nang si Josue ay ipinalit na kay Moises. Takot na takot itong si Josue. Nanginginig siya. Natakot siya sa responsibilidad. Lalo na kung iisipin na siguro sabi ni Josue, Lord, bakit naman ako pa ang pinili nyo? Ang titigas ng ulo ng mga Israelita. Si Moises nga naparusahan niyo pa, hindi na makakapasok sa lupang Kanaan dahil sa nainis sa mga Israelita. Tapos ako, ilalagay niyo kapalit ni Moises. Mas magaling sa akin si Moises. Siguro, ang iniisip din ni Josue, paano kung ako magkamali din? Baka hindi na ako makapasok sa lupang pangako. Probably, yun ang iniisip niya. At alam niyo naman, sa panahon noon, paglabas nila sa Ehipto, 40 years sila sa desert, 40 years nilang pinapangarap ang lupang pangako. Especially pag nasa desierto ka na mainit, ma-imagine mo yung lugar na maraming puno, maraming tanim. Talagang pangarap yun ni Josue as one of the leaders of God then. At ngayon, nung binigay na sa kanya yung baton para siya yung pumalit kay Moises, maaaring ito yung isa sa mga alalahanin niya. Paano pag nagkamali ako, hindi na ako makakapasok sa lupang pangako. Pero sapagkat siya pinili ng Diyos, dumating din ang pagkakataon na binigyan siya ng lakas ng loob at siya nga ay pumalit na kay Moises. At sa pagbabasa po natin kasaysayan ni Josue, ay nakilala po natin siya bilang isang magiting at dakilang military leader, isang general ng Diyos sa kanyang pangunguna sa Israel para masakop ang lupa ng Kanaan for 7 years. 7 years po niyang pinangunahan ng Israel. So makikita na natin, he is a good general. At siya po, mga kapatid, ang kauna-unahang dakilang general sa kasaysayan po ng Israel. Bakit po siya yung kauna-unahang dakilang general? Sapagkat nung sila po ay tumawid na ng lupang pangako at sasakupin na nila, ng Red Sea, at sasakupin na nila ang lupang pangako, doon nila nag-establish na sila ng kanilang mga sundalo. So, that was the first time na nagkaroon po ng, tawag dito, established army ang Israel at siya ang kauna-unahang leader noon. Siya yung general, si Josue po. Ang kasaysayan po ni Josue sa digmaan na titignan natin ngayon, ang pagsakop nila sa Jericho ay pangalawang digmaan sa kasaysayan ng Israel na napatala po sa Bible. Pero itong nakalabas na sila ng Egypt at pumunta na sila ng disyerto, nag-ikot na sila, bago nila sakupin ang lupang pangako, bago nila simulan itong sakupin, ay naitalaga na si Josue bilang dakilang general ng Diyos. At sa pamamagitan po ng kanyang buhay, maliit na bahagi ng kanyang buhay, ay meron pong ituturo sa atin ang Panginoon ngayon na napakahalagang qualities ni Josue na dapat na maging quality rin natin bilang mga mananampalataya. At sa ating pong mensahe ngayon, na the first great general, si Joshua, ay buksan po natin ang ating Bible sa ating message verse na makikita po natin sa Josue chapter 6 verses 16 hanggang 17. Ito pong mga verses na ito ay nasulat ng matapos na bigyan po ng instruction ng ating Panginoon si Josue kung paano sasakupin ang Jericho. At noong makapagbigay na po ng instruction ng ating Panginoon kay Josue, ay nagsimula na siyang pangunahan ang hukbo ng Israel laban po sa Jericho. At ito po ang sinasabi sa Josue 6, verses 16 hanggang 17, sa ikapatong beses nilang pag-ikot, ibig sabihin, iikutan nila yung Jericho. Sa ikapitong beses, pinatunog ng mga pari ang mga trumpeta nila at inutusan si Josue at inutusan ni Josue ang mga tao na sumigaw at sinabi ni Josue,
ibinigay na sa atin ng Panginoon ang lungsod na ito at buong lungsod at lahat ng makakuha rito ay wawasakin ng lubusan bilang handog na buo sa Panginoon. So nandito si Josue, nakita natin na nagbibigay na po ng kanyang order, ng kanyang command sa kanyang hukbo. Pero ang ginagamit niya yung pamamaraan ng Panginoon. Because as far as Josue is concerned, ang alam niyang pananakop ng isang lungsod na kalaban ay sa pamamagitan ng pagpasok ng kanyang militar doon sa Jericho. And it so happen naman po na itong Jericho is a fortified walled city na mataas ang kanyang pader na mahirap po siyang pasukin. So, at this point, tinuruan si Josue ng Panginoon kung ano ang gagawin. 6 na beses nilang inikutan ang Jericho. At dun sa huling pag-iikot, nagbigay nga siya ng instruction na pag sinabi kong sumigaw kayo. So there is the great general, si Josue. At mababasa po natin dito sa mga verse na ito kung paanong pinangunahan ni Josue ang Israel para talunin po ang lungsod ng Jericho sa pamamagitan po ng pamamaraan ng Diyos. Sa mensahe rin ito mga kapatid tungkol kay Josue ay ituturo po sa atin ng Biblia ang ilan po sa mga katangian ni Josue na dapat nating tularan sa pakikipaglaban natin sa kaaway sa araw-araw ng buhay natin. Maaaring iniisip niyo, yan, Pastor, buhay ni Josue bilang general. Hindi naman kami mga general. Pero lahat po tayo ay laging lumalaban sa digmaan on a daily basis. Spiritual warfare. Lahat tayo ay merong pinagdadaanan sa buhay. Lahat tayo ay merong pinagdaanan na at meron pa tayong pagdadaanan pagdating ng panahon. At bilang mga Kristiyano, ang labanan natin ay sa Espiritu. At meron pong napakahalagang mensahe sa buhay ni Josue na dapat po nating matutunan. Paano po ba si Josue ay naging isang dakilang general at magiting na general? Una po mga kapatid, si Josue ay may matibay na pananampalataya. Ang pangkaraniwang bang mamamayan ay kailangan din ng matibay na pananampalataya. Ang pangkaraniwang bang Kristiyano ay kailangan din ng matibay na pananampalataya. Kailangan nating lahat ng matibay na pananampalataya. Just imagine kung ikaw ay kasama sa army ng Israel o ni Josue at ang leader mo ay si Josue. Kung siya ay may pananampalatayang matibay, malamang mahawa ka sa matibay na pananampalataya niya. Sapagkat sa lahat ng labanan, lalo na sa digmaang spiritual na nangyayari, sa bawat segundo, sa bawat araw ng buhay ng mga tao, kailangan natin ng matibay na pananampalataya. At si Josue po, bago pa siya maging general, ay nagpakita na siya ng tibay ng pananampalataya sa Panginoon. There was a time, bago nila pasukin po ang lupang Kanaan, ay inutusan po ng Panginoon ang mga Israelita, magpadala kayo ng 12 espiya sa lupa ng Kanaan. Isang espiya sa bawat tribo. Kasi po ang Israel ay binubuo ng 12 tribes. And so, nagpadali sila ng 12 tao doon sa Kanaan. Hindi pa sila pumapasok, hindi pa nila ito ginigera. Nagpaplano pa lamang sila. And so, nagkakaroon sila ng parang tactical espionage. Sinitignan nila kung ano ba ang kalalagayan ng mga kaaway natin, ano ba gagawin natin, ganon. At kasama po sa 12 ito ay si Josue. At yung isa pong tao na ang pangalan po ay Caleb. At dito po, nung matapos silang ma-survey ang buong kalupaan ng Kanaan, silang 12 mga spies ay bumalik. At takot na takot po halos lahat ng mga spy. Pagbalik nila, ang sabi ng mga spy,
wag na natin lusubin yan, hindi natin kaya. May mga higante pa nga dyan. Literal giants. May mga tribo na mga higante. Yung angkan po ni Anak, kung tawagin. Hindi natin kakayanin yan. Ang totoo niya, mga kapatid, pag binasa niyo yung Bible, para patunayan ng mga espiyang natatakot na malalaki ang tao doon, nagdala po sila ng isang bungkus na ubas na malalaki rin. Yung pinakita nila sa Israelita, may mga higante rin, eto ang proof. Pati yung ubas nila, higante rin. Siguro ang bunga ng ubas na bit-bit nila, siguro kasing laki ng santol. O kasing laki ng, abukado. Pero ubas yun. Ito po ay tunay na nangyari sa panahon noon. At ang sabi ng mga kasama nila Josue at ni Caleb, huwag na nating sakupin ang bansa na yan. Hindi tayo mananalo dyan. Para lang tayong mga tipaklong compared sa kanila. Tapos, ayun na, kasasalita nila, noong 10 mga negative ang kaisipan, nagkaroon na po ng konting uprising. Ang buong Israelita ay nanggalit na kay Josue. Kay Moises pa, wala pa sila ron, buhay pa si Moises, hindi pa kinukuha ng Panginoon. At ang sabi nila kay Moises, dinadala mo po kami dito sa lupang pangako, hindi naman pala natin kahayaan. Mas mabuti pa, hindi na tayo lumabas ng Egypt. Namatay na lang tayo ron. Kaysa dito tayo mamatay sa labanan. So, galit na galit yung mga tao dahil yung Kanaan sa tingin nila hindi kayang sakupin. Subalit, ito pong si Josue at si Caleb ay kumbinsido sila. Hindi kaya natin yan. Basahin po natin ang sinasabi sa mga Bilang chapter 14 verses 5 to 9. Ang sabi po ay ganito. Nang ang mga tao ay nagrereklamo na, nagulumihanan na si Moises. At ganito po ang sinasabi, pagkatapos nagpatira pa si Moises at Aaron sa harapan ng lahat ng mamayan ng Israel na nagkakatipon doon. Pinunot ni Josue na anak ni Nun at ni Caleb na anak ni Jephunneh ang kanilang mga damit sa kalungkutan. Ang dalawang ito ay kasama sa mga espiya sa lupain. Sinabi nila sa mga mamamayan ng Israel, napakabuti ng lupaing aming pinuntahan. Kung nalulugod ang Panginoon sa atin, gagabayan niya tayo papunta sa lupang iyon, ang maganda at masaganang lupain, at ibibigay niya ito sa atin. Huwag lang kayong magrebelde sa Panginoon at huwag kayong matatakot sa mga tao roon dahil matatalo natin sila. Walang tutulong sa kanila, pero ang Panginoon ang tutulong sa atin, kaya huwag kayong matakot sa kanila. So makikita po natin dito yung display of fortified faith ni Josue. Bagamat outnumbered sila, majority ayaw na dahil matatalo dahil na sigurado, sabi. Pero si Josue, kasama si Caleb, ay hindi naniniwala na matatalo sila at naniniwala sila na ibibigay sa kanila ng Diyos ang lupain na yun. Bakit po? Kasi meron pong matibay na pananampalataya si Josue. Kasama na si Caleb. Ganoon na rin po si Moises at si Aaron. Nung buhay pa si Moises at this time na binabasa po natin ito sa mga Bilang. So makikita po natin na katulad ni Josue, kailangan din natin ng matibay na pananampalataya. Pagka tayo po ay may mga sariling problema, personal na problema, kailangan natin maging general ni Lord para sa sarili natin. Hindi po ba? Ilang pagkakataon na yung nangyari sa buhay natin, sumusurrender na tayo, ayaw na natin kay Lord kasi malaki yung problema natin. Nagtatampo tayo kay Lord dahil malaki yung problema natin. Pero ano ang dapat gawin? Kung mayroong problema, habang lumalaki ang problema, dapat lalo ring tumatatag at tumitibay ang ating pananampalataya. Sa kasaysayang ito, na binasa po natin sa mga Bilang, chapter 14, verses 5 and 9, ang hinaharap na unang kalaban
ni Josue rito ay hindi yung mga taga-Kanaan, yung mismong mga taga-Israel. Yung mismong mga Hudyo na natatakot na, naduduwag na, ayaw na, at inaaway na ang mga leader ng Diyos, si Moises at si Aaron. Kaya sabi ni Josue, huwag kayong matakot, huwag lang kayo mag-rebelde. Ibibigay sa atin ni Lord ang lupain na yan. Kaya natin yan kahit na may mga higante pa dyan. Kaya natin yan kahit marami sila. Ano sabi ni Josue sa kanyang pananampalataya? Sila walang katulong eh. Tayo may katulong tayo ang Diyos. Ibig sabihin, alam ni Moises na mga Diyos nila ay Diyos-Diyosan lang. At alam ni Josue na ang mga Diyos nila ay Diyos-Diyosan lang. At alam ni Josue na ang kanyang Diyos, ang Diyos natin, ay tunay na Diyos. Kaya sa kanyang labi, ang sabi niya, paano sila mananalo sa atin? Wala naman silang tutulong sa kanila. Tayo may Diyos. Ang Diyos Ama, siguradong mananalo tayo. Yun yung faith na masasabi natin, it's a kind of faith that shines through. Yung bang pagka napaharap ka sa isang sitwasyon na nakakatakot, pero yung pananampalataya mong matibay talaga namang dinadaig ang lahat ng hadlang, lahat ng takot ay dinadaig dahil sa matibay na pananampalataya. Tignan po natin, si Josue bilang may matibay na pananampalataya, nakita natin na hindi siya nagpapadala sa maling isip ng iba. 10 out of 12, sabi hindi natin kaya. Mag-retreat na tayo. Bumalik na lang tayo sa Egypt. Pero si Josue, hindi siya nagpadala sa kanilang kaisipan. Sa halip, si Josue ay nanatiling may banal na kapasyahan at kaisipan. Meron siyang divine disposition. Meron siyang divine way of thinking about things. Kung mag-isip siya, hindi katulad ng karaniwang tao. Kung mag-isip siya, ang ginagamit niya ang kaisipan na nanggagaling sa Panginoon. Kasi matagal siyang alalay ni Moises eh. Marami na siyang wisdom na naipon. Kaya yung kanyang pananampalataya matibay. Si Josue rin ay binibigyan niya ng kahalagahan ang mga bagay na banal kaysa mga bagay ng sanlibutan. Ano sabi ng mga tao? Balik na lang tayo. Ang sabi pa nila, mag-appoint tayo ng bagong leader para magbalik sa atin sa Egypt. Yung mga kaisipang makasanlibutan. Pero ito pong si Josue, ang kaisipan niya, mga kapatid, ay may kabanalan at pinapahalagahan niya ang mga bagay na tungkol sa Diyos. Pag merong issue, merong desisyon na gagawin, sinusukat niya kagad ang mga bagay ayon sa pananaw ng Biblia, ayon sa pananaw ng Diyos. Yun din ang kanyang pananaw. Yun ang kaibahan ni Josue dun sa 10 mga spy. Itong mga kasama nilang spy, makamundo eh. Basta yung nakikita nila on the surface, yun na yun. Pag malaki higante, hindi kaya yun. Pero si Josue, pag malaki higante, kahit marami sila, mas malaki naman ang aking Diyos kaysa sa mga higante na yan. Yung pag-iisip na maka-Diyos. At si Josue ang isang tao rin, mga kapatid, na nababagabag kapag nadadawit sa masamang kaisipan ng iba. Lalo na at ang kaisipan na yon ay labag sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, to some extent, ang pagkakilala sa Diyos ay milya-milya ang layo sa pangkaraniwang mga Israelita. Kaya lagi siyang ganun mag-isip. Pag may issue, laging sinasala niya sa pamamagitan ng kaisipan ng Diyos. Hindi siya nagpapadala sa maling iniisip ng iba. Dito po sa buhay natin, ngayon sa mundo, mag-ingat po tayo. Napakarami pong kaisipan na
tawag dito na laganap na mali. Hindi tayo dapat magpadala sa ganong kaisipan. For example ngayon, pag napapanood nyo ang balita tungkol sa Israel, nung unang lusubin po ang Israel on October 7 ng mga kalaban, lumabas po kaagad sa major media, mainstream media. Kinokondemn ng mainstream media ang Hamas kasi inatake ang Israel. Kinidnap ang mga civilian. Mga civilian, hinagisa ng granada. Sinunog ang mga bahay. Galit na galit ang mainstream media. Ngayon nabaliktad. Dahil natatalo na ng Israel ang Hamas, ang kinakatay naman ngayon ng mainstream media ay ang Israel. Ang sinasabi nila, parang sobra naman. Parang pinitik lang kayo sa ilong eh. Pinanghati-hati nyo na sa maraming peraso ang Hamas. Which is, gano'n na nangyayari, parang overkill. Sabi nga ng isang general ng Israel, nagkamali sila. Sinaktan nila ang paa ng leon. At alam mo, pag sinaktan mo ang paa ng leon, kung ano mangyayari. Maraming kaisipan ngayon na laban sa bayan ng Diyos na hindi tayo dapat magpadala at maniwala. Kasi mali yung kaisipan na yun. Sa ating pamumuhay na personal, paano ba natin isasabuhay ang ating pamumuhay? Paano ba tayo mabubuhay bilang isang nilalang? Bilang isang Kristiyano? Paano ba tayo dapat mag-isip? Ano ba ang dapat na pinapakinggan natin? Ano ba ang mga sinusuot natin? Ano ba ang mga lugar na pinupuntahan natin? Lahat yan, kinukonsider natin yan. Kasi, katulad ni Josue, dapat ay hindi tayo magpadala sa mga maling isip. Ano man ang ipauso ng sanlibutan, sinusukat natin yan sa standard ng Diyos. Hindi dahil yan ng fashion, hindi dahil yan ng uso, sunod tayo. Tignan muna natin. May bagong uso, ano ba ang sinasabi ng Diyos tungkol sa mga uso-uso? Hindi po ba? Kailangan meron tayong sariling pag-iisip na nanggagaling sa Panginoon at hindi tayo nagpapadala sa maling iniisip ng iba kagaya ni Josue. Si Josue rin, mga kapatid, sa kanyang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya ay hindi nagpapadala sa takot. Alam niyo yung takot on a daily basis sa mga problema natin. Yan ang kumakain sa atin. Hindi po ba? Pagka ang ating savings ay nababawasan na, natatakot na tayo. Hindi po ba? Kapag ang kinabukasan natin ay walang kasiguruhan, yung mga nagninegosyo, mga naghahanap buhay, alam niyo sa panahon ngayon, wala nang job security. Wala nang security even in the business field. Lalo na pagka ikaw ay small entrepreneur. Wala na ngayon yun. Lahat ngayon ay wala nang kasiguruhan. Maski yung mga higanting mga korporasyon sa panahon ngayon, wala na rin kasiguruhan. So ano mangyayari sa'yo? Dapat matakot ka. Paano tayo hindi matatakot? Katulad ni Josue na hindi nagpapadala sa takot, kailangan magtiwala lamang tayo sa Diyos. Ano man ang mangyari sa mundong ito, nandyan si Lord. Maaari magkaroon ng malaking digmaan. Maaring dumating ang panahon na hindi natin alam yung message sa atin nung Sunday na magkakaroon ng malaking digmaan na kapag hindi nag-intervene ang ating Panginoon ay mauubos ang lahat ng tao sa mundo. Hindi tayo dapat matakot doon. Kasi pag nangyari yon, gumulo ng gusto ang mundo, darating naman si Lord. At anong ikinatakot mo kung na kay Lord ka? Kung tutuusin, dapat ka pa nga maggalak. Kasi darating na si Lord. Di po ba? Kasi alam natin yung kaisipan ng Diyos eh. Alam natin ang nilalaman ng kanyang salita, hindi tayo natatakot. At alam natin na sa sitwasyon at lahat ng pagkakataon ay laging nakasaklolo sa atin ng Diyos. Kaya sinabi ni Josue, bakit tayo matatakot sa mga taga-Kanaan? Sila walang Diyos, tayo meron. Akala nila may Diyos sila, pero yung Diyos nila fake. Yung Diyos natin tunay. So hindi siya natatakot. At itong si Josue ay
ang pagkakilala niya sa Diyos ay matibay na pinanggagalingan ng kanyang lakas ng loob. Kaya yung pananampalataya natin dapat matibay. Kasi diyan natin inuhugot yung lakas ng loob natin kapag ang sitwasyon natin ay nakakatakot na. Sa Panginoon tayo humingi ng lakas ng loob. Sa Panginoon tayo humingi ng tulong. Sa Panginoon tayo umasa. Maski sa maliliit na bagay. Normal na buhay, pag-aaral, trabaho, negosyo, lahat. Sa Diyos tayo dapat na umasa. Bakit tayo dapat umasa sa Diyos? Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, ang Diyos natin ay saklolo natin sa lahat ng pagkakataon. Tama yung sinabi ni Josue. Merong sasaklolo sa atin, ba't tayo matatakot? Merong kapangyarihan na nasa likod natin, bakit tayo matatakot? May problema ako ngayon sa buhay. Bakit ako matatakot? Makapangyarihan ng aking Diyos. And for all you know, sinusubo ka lang ni Lord. Di po ba? Siguro hindi na bago sa atin yung ganong sitwasyon. Ilang beses na tayo nagkaroon ng malalaking problema, pero hanggang ngayon, nakaupo ka pa rin ngayon nakikinig sa salita ng Diyos. Di ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Kapag titignan ko lang kayong lahat, mga kapatid, halos kilala ko kayo lahat, halos alam ko ang takbo ng buhay ninyo, ang mga pinagdaanan ninyo. Minsan ako yung nag-iisip mabuti itong mga kapatid sa kabila ng lahat ay nandito pa rin. Amen po mga, palakpakan po natin si Lord. Ayun po yung ugali ni Josue, yung dahil sa matatag na pananampalataya at matibay na pananampalataya niya, hindi siya basta-basta natatakot. Kung meron man takot si Josue, ay takot sa Diyos. Si Josue rin mga kapatid, sa tibay ng kanyang pananampalataya, ay hindi nagpapadala o nagpapalinlang sa kaaway. Alam ni Josue ang mabuti kaysa masama. Alam ni Josue na mabuti ang mga pamamaraan ng Diyos. Alam ni Josue yun. We may not know kung ano ang gagawin ni Lord sa problema ngayon. Ang problema mo may deadline. 15 days from now on, dapat ma-resolve mo yung problema mo. Hindi mo alam kung anong gagawin ni Lord. Pero hindi dahilan yon para ikaw ay magpadala sa panglilinlang ng kaaway. Di ba? Kaya maraming napapahamak May pangangailangan. Walang mapagkunan. Pumunta sa kung sino-sinong Lord. Gambling Lord, drug Lord, kung ano-ano pang Lord ng mundong ito, ang nangyari ay napapahamak. Imbes na sa ating Panginoon pumunta. Katulad din ni Josue, Panginoon, dapat, mga kapatid, kailangan natin maging alert sa mga pamamaraan ng kaaway na ginagamit para manlinlang. Sino po ba ang madalas na ginagamit ng kaaway para linlangin tayo? Most of the time, tayo rin sa pamilya. Kasi ang madalas gamitin ng diablo laban sa atin, laban sa isa't isa sa atin, ay mismong tayo rin. Kaya kailangan maging alert tayo sa mga pamamaraan ng kaaway para hindi tayo malinlang. Meron akong sitwasyon ganito, mahirap, nakakalungkot. Pero hindi ito magiging dahilan para gumawa ako ng hindi tama. Ang gagawin ko ay ang gusto pa rin ng Diyos. At si Josue rin, mga kapatid, sa katatagan ng kanyang pananampalataya ay tinitignan niya ang mga bagay ng ayon sa pananaw na eternal o pananaw ng Diyos. May problema ka, meron kang dalawang opsyon. Gawin mo ang tama o ang mabuti, ang tama o ang mali. So ang isipin mo kagad, kung ang Diyos ang titingin sa problema ko, kung ang aking Panginoon ang titingin sa problema ko, kung iabot ko sa Panginoon ang aking problema ngayon, ang tanong mo, what would Jesus do? So, ang gagawin mo, yung kalooban ng Diyos sa anumang sitwasyon. At yan po ang isang sikreto ni Josue kung bakit siya ay naging dakilang general ng Israel. Yung tibay ng pananampalataya niya. Isipin ninyo, 2 out of 10, out of 12, si Josue at saka si Caleb, sila lang yung may matibay na pananampalataya kumpara doon sa 10 pang spies na nakasama nila.
Pangalawang katangian ni Josue bilang mahusay na general ng Diyos ay, ito po mga kapatid, meron siyang pagsunod sa Diyos. Masunurin po si Josue. Nung si Josue po ay nagising na at nagkaroon na siya ng lakas ng loob na tanggapin ang pagiging general ng Panginoon. Bago nila sakupin ang Jericho, sila po ay napapaligiran na nila ang Jericho. Ang mga taga-Jericho, walang lumalabas sa city, walang pumapasok. Kasi napapaligiran na nila. So, isang umaga, ito pong si Josue bilang general, ay nag-iisip-isip, ano kayang gagawin ko dito sa Jericho? Nagde-develop siya ng strategy, ng tactics, paano namin ito matatalo. Sa kanyang pag-iisip ay bigla na lamang may nagpakita sa kanya. At ito po yung sinasabi sa Josue chapter 5 verses 13 hanggang 15. Nang malapit na si Josue sa Jericho, bigla niyang nakita ang isang lalaking nakatayo sa harap niya na may hawak na espada. Tinanong siya ni Josue, kakampi ka ba namin o kalaban? Hindi, ang sagot ng lalaki, naparito ako bilang pinuno ng mga sundalo ng Panginoon. Nagpatira pa si Josue bilang paggalang sa kanya at nagtanong, Ginoo, ano po ang gusto niyong ipagawa sa akin na inyong lingkod? Tanong ni Josue. Sumagot ang commander ng mga sundalo ng Panginoon. Hubarin mo ang sandalyas mo dahil banal na lugar ang kinakatayuan mo at sinunod ni Josue ang iniutos niya. So dito po sa tagpong ito, merong biglang bumantad kay Josue na isang lalaki na may hawak na espada. Alam niyo po kasi pag sa mga sundalo, kapag hawak mo yung baril mo, ay yung hawak mo talaga, ibig sabihin, nakahanda kang mamaril. Sa panahon na espada pa ang gamit, pag ang espada mo ay nakabunot sa kanyang holster, ibig sabihin, handa ka ng managa. So, nung makita ni Josue yung mama na may hawak na espada, nagulantang siya. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, nagkaroon siya ng sense na, teka muna, baka si Lord na ito Kaya ang sabi niya, kayo po ba kalaban namin o kakampi namin? Kasi hindi siya tiyak Alam niya, makapangyarihan yung kaharap niya. At sinabi nga, na nung kausap niya na parito ako para maging commander ng hukbo ng Israel. Hindi natin malaman kung ito ay angel of the Lord, representation mismo ni Lord, o isang anghel ni Lord na sinugo niya para maging commander ng hukbo ng Israel sa panahon na yun. And being the commander of the army of Israel, lalo nang naging matingkad yung designation ni Josue na siya ay general. Kasi pag general ka, meron kang commanding officer. So, nang madama ni Josue, baka ito na ang Diyos. Ang sabi niya, Ginoo, ano po ang gusto niyong ipagawa sa akin at aking susundin? Ang sabi niya. Anong nakita natin dito mga kapatid? Si Josue ay may pagsunod sa Diyos. Bukod sa kanyang matibay na pananampalataya. Alam niyo, to be a general of an army, kailangan meron kang, sa buhay civilian o military, kailangan may loyalty ka sa bansa mo para ikaw ay maging general ng iyong bansa. Dapat may allegiance ka sa bansa mo. I forgot this term. May isa pang term na tungkol doon na kailangan identified ka talaga, naniniwala ka sa bansa mo. Handa kang ipagtanggol ang iyong bayan. Sa ating Panginoon, para maging general ka ng kanyang hukbo, kailangan nakahanda kang sumunod sa Diyos at nagtitiwala ka sa Diyos. At meron kang pananampalataya sa Diyos. At nakita natin dito na si Josue, mga kapatid, ang isa sa mga qualities niya bilang isang general ay meron siyang pagsunod sa Diyos. Paano po ba nangyari ang pagsunod ni Josue? Ayon po sa binasa natin, at natagurian siyang isang nilalang
na marunong sumunod sa Diyos. Number 1, makikita po natin si Josue ay marunong magtanong. Importante po yung nagtatanong eh. Para malaman mo yung kalooban ng tao na kaharap mo o malaman mo ang mga impormasyon na dapat mong malaman. Kapag may mga pangyayaring hindi naunawaan, ay dapat nagtatanong tayo sa Diyos. Kamakailan lamang, meron po tayong isang sitwasyon dito sa church na problema kami, bakit ganon? Hindi namin maintindihan ang sitwasyon. And then until later, ay nireveal ni Lord kung bakit ganon yung nangyayari sa tao na yon. Meron po talagang ganon. Even in the times, lalo na sa panahon ni Josue. Kailangan marunong tayo magtanong. At hindi tayo kumikilos ayon sa haka-haka. Ako po, natutuwa, pagka mga kapatiran po natin ay nagtatanong sa kanilang mga temple leaders, sa kanilang mga brothers and sisters, pag meron silang problema, meron silang hindi maintindihan, nagtatanong sila. Kung minsan sa amin mismo nagtatanong pag may problema. Kasi kapag ka nagtatanong ang isang tao, nangangahulugan ito na meron siyang gustong gawin at gusto niya gawin yung tama. Kaya siya nagtatanong. Ganon din po si Josue. Gusto niyang sundin ng Panginoon, kaya siya ay nagtanong. Hindi siya kumikilos ayon sa mga haka-haka lamang. At si Josue, mga kapatid, ay may pagkauhaw sa katotohanan at pangunawa na nanggagaling sa Diyos. Ganon din tayo bilang mga anak ng Diyos. On a daily basis, marami tayong tanong. Di ba, mga kapatid, hindi tayo naubusan ng tanong eh. Yung mga magulang, siguro dumating kayo sa panahon na nainis na kayo sa anak niyong maliliit. Tanong ng tanong. Di ba? Pero tignan niyo yung sarili natin ngayon. Tanong tayo ng tanong kay Lord, which is good. Kasi pag nagtatanong tayo, ibig sabihin meron tayong naintindihan at ibig sabihin may relationship tayo sa Diyos, kaya tinatanong natin siya. Hindi bali na makulitan sa atin si Lord. Kasi hanggang din natin nauunawaan ng mga bagay-bagay, dapat tayo ay magtanong. Ganun po si Josue. Meron silang sasakupin na lungsod. Biglang nagpakita ang Panginoon or sugo ng Panginoon. Nagtanong siya ngayon. Kalabang po ba namin kayo o kakampi namin kayo? Yung gagawin mo ba na solusyon para sa problema mo ay solusyon ng Panginoon o solusyon ng kaaway? Di po ba kailangan nating malaman yon? Ganun din po si Josue. Kaya siya inataguri ang isang mahusay na general. At makikita rin natin, mga kapatid, na si Josue, bagamat siya ay tinaguri ang general ng hukbo ng Israel, ay marunong gumalang sa Diyos. Sabi niya, Ginoo, ano po ba ang gusto niyong ipagawa sa akin? Nagpatira pa siya sa harapan ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin nun? Si Josue ay marunong pong magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Nang malaman niya na ang kaharap niya ay commander ng army ng Israel, ay nagpasakop siya. At binibigyan niya ng panahon at mahalagang pansin ang mga bagay na may kinalaman sa kapangyarihan ng Diyos. Tayo rin, lalo na pag tayo napapaharap sa mga pagsubok at labanang spiritual. Si Josue rin ay gumagalang dahil kinikilala niya ang kapangyarihan ng Diyos. Kung minsan po, sumasama ang loob natin kapag nakikita natin na ating Diyos ay binabastos ng tuwiran ng mga taong walang galang sa ating Diyos. Si Josue ay gumagalang sa ating Diyos at kinikilala niya ang kapangyarihan ng ating Diyos. Tayo, mga kapatid, sa ating buhay, kinikilala ba natin ang kapangyarihan ng Diyos? Ginagalang ba natin siya? At kung ginagalang natin ang Diyos, ano ang gusto ng Diyos na ginagawa mo sa araw-araw? Ano ang gusto ng Diyos na gagawin mo kapag araw ng linggo? Ano ang gusto ng Diyos na gawin mo sa iyong Biblia? Itago mo na lang ba yung Biblia mo?
O basahin mo. Ano ang gusto ng Diyos na gawin mo kapag araw ng linggo? Makinig ng kanyang salita. Makipag-fellowship sa iyong kapwa mananampalataya. Ganun po si Josue. Sa kanyang paggalang sa Panginoon, ang ginagawa niya yung kalooban ng Diyos. At si Josue rin ay sumasamba at nagpapatira pa sa harap ng Diyos. Bagamat siya ay general ng hukbo ng Panginoon sa panahon noon. Kaya ganun din po tayo. Matuto po tayong sumamba at magpatira pa sa harap ng Diyos. Mapapansin din natin mga kapatid, na sa pagsunod ni Josue sa Diyos ay meron siyang mapagpakumbabang puso. Hindi ka makakasunod sa Diyos kung hindi ka nagpapakumbaba. Issue po natin yan lahat eh. Pag umiral yung pride natin, ayaw natin makinig kahit kanino. And there are times na sabi ni Lord, ay ito ang gawin mo, ayaw mo pa rin makinig sa sinasabi ni Lord. Kaya si Josue ay magaling na general. Kasi siya po ay mayroong pagpapakumbaba. Kung ano yung sabihin ni Lord, ay ginagawa niya. Hindi siya nagmamalaki sa Diyos. Kasi pag hindi mo sinunod yung dapat gawin ayon sa kalooban ng Diyos, ang ibig mong sinasabi, ibig mong sabihin effectively, ay Lord, hindi mo naunawaan ang problema ko. Mas matalino ako sa'yo. Yung sinasabi mong yan, pagpapakabuti, ay ano yan. Walang mangyayari sa buhay ko pag pakabuti ako. Di ba? Ganun tayo mga tao. At nangyayari doon, pinagmamalakihan pa natin si Lord. Kasi mas magaling pa tayo kay Lord. Di po ba? Sa pamumuhay natin sa mundo, sumasabay tayo sa agos ng sanlibutan. Sabi natin kay Lord, yung pamamaraan mo, corny. Pero yung pamamaraan ng sanlibutan, okay. Kasi lahat ng tao ganito eh. Kaya ganito na rin ako. Ito ang suot ng lahat ng mga tao. Ito, ganito na rin ako. Ito ang ugali ng lahat ng tao, ganyan na rin ako. Nagmumura ang lahat ng tao, mamumura na rin ako na malutong. Nandadaya ang mga tao, ay mandadaya na rin ako. Kasi nagmamataas tayo sa Panginoon. At napansin po natin kay Josue mga kapatid na lagi siyang may puwang sa kanyang puso para sa Diyos, sa kanyang pamumuhay. At handa siyang ipasailalim sa Diyos ang lahat ng plano niya sa buhay. Dinedicate na, ikinumit na ni Josue ang buhay niya sa Panginoon. Ang general lang ba ang dapat na mag-commit ng sarili niya sa Panginoon? Hindi po. Dapat lahat tayo. Kaya nga pag ang isang general ay sinasalungat yung commander niya, ibig sabihin hindi niya pinapasailalim yung mga plano niya as a general sa kanyang commander, anong nangyayari? Natatanggal sa pwesto. Ganon din tayo bilang mga anak ng Diyos. Kailangan tayo nagpapasailalim sa Kanya. Kasi the moment na hindi na tayo nagpasailalim sa Kanya, para na tayong hindi anak niya. Hindi po ba? Kaya nga yung pagiging Kristiyano mga kapatid, hindi lang pag-araw ng linggo. Ang pagiging Kristiyano ay nagsisimula ng araw ng linggo hanggang sa susunod na araw ng linggo. Dahil ang araw na ito, araw ng Diyos, o Sunday kung tawagin natin, is the first day of the week. Kaya nga napakaganda pagkalinggo nag-church tayo eh. Kasi ibig sabihin, sinasubmit natin ang buhay natin kay Lord for the rest of the week. Ganun po yun. And God is feeding us with His words sa unang araw ng isang linggo bilang isang church sa ganitong setting. Ang ibig sabihin nito mga kapatid ay pagpapasailalim natin sa Diyos. Si Josue rin bilang general ng ating Panginoon, binibigyan ng priority ang Panginoon. Kaysa sariling kaginawahan, kaysa sariling lakas, kaysa sariling katalinuhan, at sariling comfort zone. Lahat ng yan, tinalikuran ni Josue dahil priority niya si Lord. Nung siya ay ginagawang kapalit ni Moises, opo, natakot siya. But it doesn't necessarily mean na ayaw niya. Kaya nung natuto siya magtiwala sa Panginoon, nakarecover siya,
ganun na lang ang pagtitiwala niya sa ating Diyos na ano pat, sumusunod siya sa ating Diyos. Tayong lahat, mga kapatid, ay may kalalagayang katulad ni Josue. Si Josue ay general at ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang layunin niya. Kahit hindi tayo tuwirang mandirigma at general na katulad ni Josue sa larangan ng hukbo ng Israel. Hindi tayo member ngayon ng Jewish Army. Pero dumaraan din tayo sa pakikipaglaban sa mga pagkakataong kinakailangan na maging matibay ang ating pananampalataya at ng tuwirang pagsunod sa ipinapagawa sa atin ng Diyos. Ano ba, kapatid, ang pinapagawa sa iyo ni Lord na hindi mo pa nagagawa hanggang sa ngayon? Dapat kang sumunod sa Kanya. Araw-araw, mga kapatid, sa ating pamumuhay ay labanan din sa pagitan ng mabuti at masama sa pagitan ng Diyos at kaaway ang ating pinagdaraanan. Whether we like it or not, ang pang-araw-araw na buhay natin ay merong spiritual warfare na nangyayari. Kaya gayahin po natin si Josue na sa kanyang pagiging mandirigma ng Diyos ay nagpakatatag sa kanyang pananampalataya at sumunod siya sa Diyos kaysa sa kanyang sarili o sa kaaway o sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Huwag po tayong magpadala sa mga circumstances ng ating buhay palayo sa Panginoon. Sa halip, mas problematic ang buhay natin, mas lalo tayong kakapit sa Panginoon. Tandaan natin sa pamamagitan ng pagsunod ni Josue sa Panginoon at sa kanyang matibay na pananampalataya, nagtagumpay siya na masakop ang Jericho. Tayo po ay may kani-kaniyang Jericho. Ano po ang ibig sabihin ng kani-kaniyang Jericho? Problema. At mariresolba natin yon sa tulong ng Diyos. Pagtibayin natin ang ating pananampalataya at patuloy po tayong sumunod sa ating Diyos. Purihin ang Panginoon.